So sabi niya po sa 1 Thessalonians 5:11, so encourage each other and build each other up just as you are already doing. So sa tingin ninyo, bakit kaya sinabi ng scripture na tulungan natin yung mga kapatid natin? Kasi sa mga oras natin ngayon, kapatid, kahit Kristiyano na po, lumalayo pa din sila. So as a Christian, bilang isang kapatid nila, ano yung ginawa mo? Bakit mo sila pinabayaan na lumayo? So sa mga oras na po, sa mga oras na to, kapatid, you are, kumbaga, naging kagaya mo din dati sila. Nawala sila sa kanilang path. Kumbaga, tignan mo kung ano yung itsura mo noon, ganun din yung itsura nila ngayon. And dapat dun, maramdaman mo yung passion na tulungan sila. Kasi naging kagaya mo sila na dati yung buhay mo sobrang lungkot. But then God has found you alive. And ganun din sana na kung ano sana yung nararamdaman natin na joy ngayon, tulungan natin yung mga kapatid natin na iparamdam sa kanila kung gaano kabuti si Lord sa ating buhay. By praying for them, kahit hindi mo sabihin na pinagpe-pray mo sila, pag-pray mo sila. Kasi, mga kapatid, kung bakit sila ay sumusuko kahit Christian na sila, kasi kinulang sila sa pananampalataya. Nawalan sila ng hope. Mas pinairal nila yung kaalaman nila na hindi na nila kaya. That's why, bilang isang Kristiyano, role natin na tulungan natin sila kasi tayo yung nakakaalam. Tayo yung naka-witness. Kinulang sila, hindi nila tinignan kung paano ba nag-work si Lord sa kanilang buhay. So yun, kapatid, we should have compassion for others. So, natawag tayo hindi lang para pagsilbihan ng Panginoon. Tinawag niya tayo para pagsilbihan ang kanyang mga anak. So tayo sa mga anak ko ngayon dito, masasabi mo ba na pinagsaservan mo yung mga anak ng Panginoon? Masasabi mo ba na pinagsaservan mo si Lord kung yung mga anak niya, ang saya-saya mo kapag umaalis sila? Nakakalungkot, mga kapatid, kasi ngayon na nag-start kami ulit, may mga naririnig ako na umaalis. And ang sakit-sakit, kasi bakit ganun? Bakit ganun na? Kung kailan ulit, naramdaman mo yung presence, Lord. Kailangan pang may umalis, diba? Hindi pa pwedeng mag-stay na lang sila. Kaya mga kapatid, yung mga kayo na andito, please wag po kayong umalis kasi nakakasakit po yung damdamin. Oo, totoo yun. And yun din mga kapatid, naging realization din sa akin na ay ganito pala yung mga naramdaman ng mga ibang mga kapatid noon nung umalis kami. Kasi mga kapatid, salin po ako sa mga umalis sa ministry kasi nag-focus ako sa study ko. Kasi akala ko kapag hindi mo na ako magpapagamit, okay lang yun. Pero it turns out na alang hirap-hirap pala na bumalik. And ayun nga, doon ko na-realize na, uy, ganito ako noon. Tapos nung nakita ko yung mga anak ng Lord na parang nakikita ko yung buhay nila sa kanila, ay, ganito pala yung mga kailangan ng mga anak ng Panginoon. Kailangan pala na tayo maging encouragement sa kanila. So, mga kapatid, huwag po nating hayaan na umalis yung mga kasama natin. Maawa po tayo sa kanila. I-encourage natin sila. Tanungin nyo sila kung bakit ba sila naglalaylo. I-encourage mo sila kasi nakikita mo na na kinukulang sila sa faith. Kaya ikaw na okay yung pananampalataya, maging blessing ka sa kanila, maging ilaw ka sa kanila. Hindi naman po nakakasaya sa puso na nababawasan ang isang member sa loob ng church. So, di ba, sa last days nga po, yung goal na po natin is para magpadami tayo, i-encourage natin yung mga kasamahan natin para din sila ay maligtas. And ngayon, sa generation natin ito,
ay magsimula sa mga barkada natin, ipakita natin na maging ilaw tayo. Kahit ang hirap-hirap man na i-encourage sila. Alam ko yun, relate ako dyan kasi meron ako mga barkada pa na hindi pa pumupunta sa church. Pumupunta sila but then hindi ganito yung mga nararanasan nila. And ang hirap na ipaliwanag sa kanila kasi yung tingin nila is mas importante pa lang yung study kaysa sa pagsaserve kay Lord. And kahit sana ganun, na kahit ang hirap-hirap na parang sa tingin mo is ang hirap talaga nilang i-encourage. Ang hirap nilang ayain dito sa loob ng church. But then, sana meron yung puso natin na ipag-pray sila na someday, yung nararamdaman natin ngayon ay mararamdaman din nila. So yun lang po, let us encourage each other and build each other. Glory to God po.